Did you just say she didn't mean anything? Oh, I remember those words when I called for your soul. Your soul. Ah. Kahapon ng gabi. Ano ba talaga ang ginawa nyo? Yan. Kahapon ng gabi, inirekomenda ko sa'yo yung bagong gwapo. Bakit hindi ka pumunta sa blind date? Nag-antay ako buong magdamag sa chismis. Anong sinasabi mo? Yung tao kagabi. Grabe, nako. Itong mga black eye circles mo, halos matanggal na nga sa mukha mo. Dapat mong ayusin, baka mareklamo ka pa sa client mamaya. Nako. Sabi nila, magpapakasal si Jiang at Shen, para sa merger at acquisition. Siguradong isang malaking business shake-up na naman ito. Ito na ang sikat na si Jiang. Ang gwapo niya. Tingnan mo. 10 talampakan, mukha ng modelo. Ito na, ang aking ideal na pamantayan. Taas ng antas, pangalan, Gila, reception. Ginoong Jiang, kami sa pamilya Shen ay humihingi ng tawad sa iyo. Si Ji Yi, siya ay nagkaproblema sa ibang bansa, dahil sa pagtakas mula sa aksidente. Ngayon, nasa kulungan pa siya at naghihintay ng hatol. Tayo. Talagang hindi na namin kayang itago ito. Ang pakikipagtulungan ng mga pamilyang Jiang at Shen. Hindi dapat huminto, Yan Cheng. Kung maputol ang daloy ng pondo, talagang hindi namin kayang magbayad ng utang. Maaaring ipagpatuloy ang pakikipagtulungan. Maaari ring ipagpatuloy ang kasunduan sa kasal. Pero lang naman. May papalit na bride. Hotel Jianye, posisyon, receptionist. Pangalan, Song Zizi, posisyon, receptionist. Pangalan, Song Zizi, Hotel Jianye, posisyon, receptionist. Pangalan, Song Yanji, posisyon, receptionist. Ginoong Jiang, may iba pa po ba kayong gustong sabihin? Kailangan mo ba ng tulong? Nakalimutan mo na ako. Noong kagabi nang hinubad mo ang damit ko, sabi mo na ako ang pinakamatindi mong lalaki na nakilala. Sinasabi mong ayaw na ayaw mong may humahawak sa'yo. Pero hindi ka naman nagagalit kapag ako ang humahawak sa'yo. Tama na, huwag na. Ayaw kong makarinig pa. Napakasensitibo pa rin. Kung ganito, hindi ka pa rin makakaisip sa akin. Hindi ako magmamadali na ulitin ito. Diyos ko. Ang natutulog ako ay si Jiang Yancheng. Tulong. Ginoong Jiang. Sa iyong katayuan. Tiyak na hindi ka maglalaro ng walang pondo, di ba? Maglaro. Nilalaro mo ako, Gila, front desk. Kung gusto mo pang maglaro, itapon mo na lang. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ano ang ibig mong sabihin? Maglaro ka pa ng ilang beses. Tungkol sa nangyari kagabi, humihingi ako ng tawad sa iyo. Hindi ko sinasadya na ma-offend ka. Wala rin akong intensyon na iwanan ka at tumakbo. Huwag mo na akong ikumpara sa isang ordinaryong tao. Tama na. Sandali lang. Pinayagan ba kitang umalis? Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong maging responsable ka sa akin. Responsable.
Kailangan ko ng isang fiancé. Fiancé. Pangalan, Dong Weiji. Posisyon. Ikaw ang tinutukoy ko. 500,000. Pinapayagan kitang pakasalan ako bilang anak ni Shen. Shen Ziyi. Ako. 500,000. Shen Ziyi. Magandang pakikipagtulungan, Ginoong Tia. Tandaan mo, simula ngayon, ikaw si Shen Ziyi. Huwag masyadong magsalita, mas mag-obserba ka. Huwag magtiwala sa kahit sino. Tapos na ang kasal. Oras na para tuparin ang mga tungkulin bilang mag-asawa. Ginang. Jiang. Ginang. Jiang. Nakasulat sa ikasyam na talata ng kontrata. Tanging sa publiko lang ako gaganap bilang Shen Ziyi. Hindi kasama ang ganito. Noong gabing iyon na nilandi mo ako, hindi ko nakita na umiiwas ka. Iyon ay dahil sa alak. Sige, mag-inom tayo ulit. Hanapin ang estado. HMM. Hindi na, hindi na. Ayaw na ng alak. Si Shen Ziyi ay nakasuot lamang ng sutlang pajama. Ang ibang materyales ay makakasugat sa balat. Sige, magpapalit ako ng isa. Gino, magpahinga ka na muna. Sa wakas, natagpuan na kita, si Song Yanji. Ang dami mong interes, mas mainam kung pasok ka na. Gino, magpapalit lang ako ng damit. Gino, hindi ba dapat asawa? Kailangan bang tawagin ng ganito sa pribado? Kailangan sanayin ang tawag na ito sa pribado. Para hindi tayo mahuli sa labas. Tama ba, Mrs. HMM? Kaya ako. Una, magbihis ka. Asawa. Ginang. Ito ay espesyal na, gawa ng mister mula sa Paris. Kakaship lang. Para sa iyong, gagampanang damit sa handaan ng matandang ginang. Magdiwang ng kaarawan. Kailangan bang ganito kaeng Randy? Oo. Noong kabataan ng lola, nang asiwa sa grupo ng 30 taon. Ngayon, kalahating mundo ng negosyo ang narito. Lahat sila ay kanyang mga estudyante. Diyos ko, kailangan bang mag-intro sa lakas agad sa unang araw? Akala ko kasi, ay magtitipon lang kayo para kumain. Ngayon, ikaw naman bilang ginang Jiang, ang unang formal na lalabas. Kaya dapat mas maghanda ng maayos.
Matagal na rin tayong hindi nagkita. Tingnan mo. Dumating si Geng, yung nasa tabi niya. Siya kaya ang hindi kailanman nagpapakita ng mukha, si Shen Jiachen. Siguro nga. Ang ganda nilang magkasama. Sana ako rin ganun. Geng, boss. Sabi ni Lee, boss, may konting bagay akong gustong pag-usapan sa'yo ng mag-isa. Siya ay naghihintay sa lounge para sa'yo. Babalik ako agad. Maghintay ka dito. Sige, huwag magpapalayo. Hindi ba si Song Yanji ito? Paano? Pumunta sa training ng isang socialite. Yung suot mong damit. Di mura, no. Gago kang lalaki. Song Yanji, tigilan mo na. Ngayon, ikaw si Shen Ziyi. Pasensya na. Mali po ang pagkakakilala ninyo. Hindi ko kilala si Song Yanji. Babe, tingnan mo. Ito ang aking mahirap na ex-girlfriend, si Song Yanji. Anong nangyari, ngayon? Nagmamalaki ka na makihalubilo sa ganitong mga tao. Pasensya na, Ginoo. Nahaharangan mo ang daan ko. Kailangan kong hanapin ang asawa ko. May asawa ka pa. Sa ganitong itsura mo, ano ang makikita? Yung kwintas niya. At yung nakita ko sa auction, na isang piraso. Pareho na pareho. Siyempre, kayang-kaya niyang bumili ng peke, pero kahit gaano pa ito katotoo, peke pa rin siya. Ayos ka lang ba? Gong, boss. Siya ang asawa mo. Hindi ka talaga si Song Yanji. Ginoo. Mukhang nasira niya ang kwintas ng asawa ko. Tulong, Lin. Tingnan natin kung paano aayusin. Ang kwintas na ito, mangyaring bayaran ng ginoong ito ang halaga, 30 milyong. Ang kwintas na ito ay may mga bituin ba? Ito ang presyo ng natatanging kwintas. Sa loob ng 3 araw, kung hindi makuha ang buong bayad, maghahain ng kaso sa legal na departamento. Ginoong Jiang, pwede mo ba akong patawarin? Humingi ka ng tawad sa asawa ko, hanggang sa mapawi niya ang galit niya. Pasensya na po, Ginang Jiang. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagsalita ng walang pag-iisip. Hindi ko dapat ginambala ka. Basura. Talagang pinahiya mo ako. Pasensya na, kaka-offend lang kanina. Ano ang dapat gawin? Ikaw ang magpasya. Dahil humingi ka na ng tawad. Kaya, mag-installment tayo. Bitawan mo ako, bitawan. Salamat. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang bumalik at magpahinga? Hindi na. Punta tayo kay Lola. HMM. Tara. Kuya Yancheng. Anmeng. Nasa London ka ba? Cousin, bumalik ako mula London para dito, para batiin si Lola sa kanyang kaarawan. Sige lang. Sasamahan kita. Ipapakilala ko, ito ang iyong hipag, Shen Ziyi. Hipag. Nakilala ko na ang tiyuhin at tiyahin. Paano mo sila nakilala? Hindi masyadong katulad. Didiretso ka bang gumawa ng something nang hindi mo sinasabi, sister-in-law? Siguro kamukha ako ng mga nakatatanda sa pamilya. Henetiko mula sa henerasyon. Anmeng. Ang dami mong sinasabi. Tara na, pupunta tayo para makita si Lola. Matandang babae, sana'y maging kasing yaman ng silangang dagat at kasing haba ng buhay ng timog bundok. Salamat. Lola, ito ang espesyal na inihanda kong anti-gong florera para sa iyo. Anti-gong florera. Mabait si Mengmeng. Ito ay isang anti-gong bagay mula sa panahon ni Chenlong. Hindi ito gusto ng Lola. Gusto kong makita.
Ano ang maibibigay mo na kayamanan? Lola, maligayang kaarawan po. Sobrang simple naman ito. Hindi ba ako nagkakamali? Ito ang ibibigay. Ang pamilya Shen ay talagang umabot na sa ganitong kalagayan, sa ganitong okasyon. Nagbigay pa ng prutas. Ito ang asal ng pamilya Shen. Ito. Ito ang mga mansanas mula sa Shanbei. Nanay, noong ikaw ay nagtrabaho dito noon, mga mansanas mula sa lugar na iyon. Yan Cheng, sinabi mo sa akin ang iyong mga kwento noon, kaya't naaalala ko ang uri na ito. Ito ay tinatawag na gugwang. Noong panahong iyon, kasing edad kita, sa Shanxi. Pinakamahirap sa buhay na ito, na hindi ko makakalimutan, ay ang lasa na ito. Mabuting bata. Dalhin mo ito, Lola. Hindi ko pwedeng tanggapin ito. Sobrang mamahal nito. Ito ay alay mula sa aking ina. Para sa akin bilang bride price. Ngayon ay pumasok ka na sa pamilyang Jiang. Dapat ay ipasa ito sa'yo. Yung mga ginagawa niya sa pribado, mas marami pa kaysa sa inaasahan ko. Hindi nasusukat sa halaga ang paggalang. Nasa puso ito. Yung pagpapakita ng saloobin na ito, mas mahalaga kaysa sa kahit ano paman. Salamat, Lola. Kapatid na babae, lumaki ako dito sa lumang bahay kasama ang pinsan ko. Mula pagkabata, kilala ko ang bawat sulok. Sasama kita sa isang tour. Sa mga sinasabi ko, parang nagdeklara ka ng karapatan sa akin. Marami akong gustong sabihin sa iyo. Pupunta ako para makipag-chat sa kapatid na babae. Umalis na. Ang amoy mo, batang hamog. Hayaan na silang mag-isa. Lola. Mag-alala ka. Naniniwala ako sa kanya. Kung ako ang magiging manugang niya, mawawala ang isang buhok ko. Ako lang ang tatanungin mo. Huwag mong akalaing, nasa ilang ganda at paraan lang. Kakayanin mong mapanatili ang posisyon ni Mrs. Jiang, may ilang ganda ka rin. Medyo maganda nga, ibig kong sabihin, binibigyan mo ako ng papuri, anak na babae. Walang puwang sa puso ng pinsan ko para sa'yo. Isa ka lang pansamantalang dekorasayon. Maaari kang maging isang kaakit-akit na florera. Ayos na rin iyon. Mas mabuti pa kaysa sa ibang tao. Walang magagawa, hindi maipakita sa publiko. Tingnan mong mabuti. Noong magkasama pa kami, napakamahinahon niya. Napaka-pure ng laro niya. Bakit hindi ko nakita? Ginamit niya sa akin ang posisyong ito. Gusto niyo bang maglaro ng malalim na kwento ng mga kaibigan? Wala akong kinalaman dito, pero dito. Talagang pangit. Anong karapatan mong ganyan sa akin? Dahil dito. Ito. Sige lang, ipagpatuloy mo. Marami akong paraan para sa'yo. Tama na ba ang gulo? Sister-in-law siya. Ano ba ako? Hindi pa kita sinisingil. Asawa, itong litrato. Ipaliwanag mo. Sobrang pangit ng editing na ito. Kitang-kita, pekeng-pekeng. Ano ba ako? Hindi mo pa ba naiintindihan? Tara na, sumama ka sa akin sa kwarto. Ay. Kailangan kong umalis sandali. Makikipag-usap ako kay Lola. Kailan ba hindi pwedeng makipag-usap? Ang pinakamahalaga ngayon ay kailangan kong patunayan ang aking sarili. Ginang, Ginang, Jiang, pinapapunta kanyang maghugas ng paa. Lahat kayo'y nananakit sa akin.
Anong gusto mo? Ang tatay ko at ang lola ko. Nagdududa na tayo'y pekeng kasal. Nanunood sa pinto ng tahimik. Sa tingin ko, kailangan nating gumawa ng kahit ano. Pero hindi pwedeng seryosohin ang laro. May iba ka pa bang paraan na mas maganda? Yan, Cheng. Huwag ganyan. Magaan lang. Ang arte mo, sobrang hindi totoo. Hindi pwede. Kailangan sundin mo ang paraan ko. Wala nang tunog sa labas. Baka umalis na si Lola. Matulog ka na ng maaga. Pero isa lang ang kama. Matutulog na lang ako sa sahig. Hindi na kailangang matulog ka sa kama. Ako matutulog sa sahig. Hindi pwede yan. Malamig ang sahig. Paano kung magkaubo ka? Nandito ako. Inaalala mo ako. Nababahala ang lola. Sige, matutulog na lang tayo sa isang kama. Saka malaki naman ang kama. Hindi naman kita istorbohin. Ayos. Sige, maliligo na ako. Darating din ang araw. Sana. Maaari mo talagang mahalin ako. Hindi dahil sa kasunduan. Kapag lumabas tayo, maging natural ka, tulad ng dati. Boss, huwag mag-alala. Nakahanda na ng mabuti. Huwag kalimutan ng pulse Ares. 你读醒我的年少，是否听见了喧哗？奈何路远山高，四月色。 Sobrang walang disiplina ito. Hindi pa ako nakakita na pinaghintay si Lola ng ganito katagal. Anong oras na ba? Hindi pa ba siya dumarating? Pasensya na, Lola. Sobrang pagod ako kagabi. Nakatulog ako ng mahuli. Mabilis. Lumapit ka. Sige, sige, sige. Walang anuman. Mas mabuti pang matulog ka pa. Almusal. Maari kong dalhin sa kwarto ninyo. Lola, uminom ka ng lugaw. Gusto ko rin. Wala ka bang kamay? Ang asawa ay para alagaan, hindi para utusan. Si Kuya Yan Cheng ay hindi kumakain ng itlog. Sabi ni Ji, pinakamayaman sa nutrisyon ng itlog, kaya gusto ko na ngayong kumain. Ay, ang batang ito mula pagkabata, kapag naamoy ang amoy ng carrot, ay naguguluhan. Nako. Sinuri ang lahat ng mga gusto ng tao, nalimutan si Jiang Yancheng. Mabuti ang carrot para sa katawan. Ngayon unti-unti na akong nasisiyahan sa pagkain. Halika, asawa. Pakainin mo ako, buwisit na bata. May asawa na, kaya kahit ano, kaya nang kainin. Jihia. Sa susunod, madalas kang bumalik para makipag-usap kay Lola. Sige, Lola. Kapag may oras si Yancheng, tiyak na babalik kami para makita ka. Itong masamang batang ito, kung darating o hindi, wala akong pakialam. Lola.
Sobrang paborito mo naman ito. Lola. Pasensya na. Sandali lang. Hello. Yan. Saan ka ba nitong mga nakaraang araw? Hindi mo kontak ang telepono. Ako. Tatay, may nangyari ba? Nasa ospital ang nanay mo. Mabilis, pumunta ka sa ospital. Sige, tatay, pupunta na ako ngayon. Anong nangyari? Magpupunta ka pa rin sa opisina, di ba? Huwag mo na akong ihatid. Sasama na lang ako pauwi mag-isa. Sige, naintindihan ko. Nay, aalis na ako. Babalik ako sa iyo sa ilang sandali. Sige, umalis ka na. Sabi nga, sa wakas, nandito ka na. Nasa ospital ang nanay mo. Araw-araw, nag-aaksaya ng pera. Ikaw na anak, hindi nag-aambag. Gusto mo bang manood lang? Tumingin ka sa kanyang pagkamatay. Hindi ako nagbayad. Nagpadala lang ako sa iyo ng 200,000 na bayad sa ospital. Pagkatapos ay nagpunta ka sa sugal. Hindi na ako maniniwala sa iyo. Anong sugal? Tingnan mo. Tingnan mo ang mga race ATA sa ospital na ito. Magkano kaya ang magagastos dito? Rohamycin injection. Nagturok ng 8 bote sa isang araw. Gusto kong malaman kung aling ospital ang may ganitong race ATA. Akala nila hindi pa sapat ang pagkamatay ng nanay ko. Ano? Falsipikadong medikal na sertipiko. Sabi mo, mag-uulat ba ako sa pulis? O tatawag sa Health Commission para magreklamo? Huwag kang mag-aksaya ng salita. Ibinibigay mo ba ang pera o hindi? Sige. May pera ka, kaya mong bumili ng ganitong mamahaling bagay. Pero wala kang pera para iligtas ang nanay mo. Agad mong kunin ang mga mahahalagang bagay sa katawan mo. Ilabas mo na. Ibalik mo sa akin ang bracelet. Wala kang magagawa. Ayos ka lang ba? Tiyak na may backer ka talaga. Tamang sabihin, may kontrata si Ginang Song sa akin, na may bisa sa batas. Kung may paglabag, kailangan magbayad ng doble. Magkano? Nagsisimula sa 5 milyong. Kailangan magbayad ng 10 milyong sa paglabag. Bukas ang bibig mo. Bakit ako maniniwala sa'yo? Ito. Kung patuloy mong pinapahirapan siya, magpapadala ako ng abogado. Ikaw. Paano ka napasangkot sa Jiang? Lahat ito ay, siya lang ang nanghiram. Wala tayong kinalaman dito. Ikaw. Ano? Ari-arian din ito ng Jiang. Kung sa pilitan itong agawin, ito ay pagnanakaw. Kaya ko na ito. Huwag gumalaw. Magtiwala ka. Tawagan ko na ang ospital. Para sa nanay mo, maghahanap kami ng pinakamahusay na eksperto sa kardiolohiya. Sa resulta ng pagsusuri, diretso mong i-report sa akin. Ngayong araw, salamat, salamat. Bakit hindi mo sinabi sa akin kung may problema? Ito ay tungkol sa aking pamilya. Hindi ito konektado sa ating kontrata. Ayokong abalahin ka, Song Yanji. Tayo dalawa ay mag-asawa sa legal na kahulugan sa mundong ito. Maliban kay Lola, ikaw ang nag-iisa na makakapag-abala sa akin. Naiintindihan. Hindi ko inasahan na ikaw ay magsisinungaling para sa akin. Hindi ako nagsinungaling. Pinili ko lang na itago ang ilang katotohanan. May kontrata talaga kami dalawa. O talagang maalalahanin si Jiang. At tinatawag pa siyang Jiang. Pinipilit niya ako. Isama sa kontrata ang pagbabago ng pangalan. Yan Cheng. Tayo dalawa ay may mahabang oras pa para magkasama. Maaari mong unti-unting makilala ako kung anong klaseng tao ako.
Sa wakas, nakuha ko ang panayam na ito. Shen Ziyi. Maghintay ka at makikita mo. Magandang araw, Meng Jia. Ako ang bagong intern na dumating ngayon, si Lin Ting. Ako ang responsable sa pagsubaybay ng iyong programa. Pakisuyo, tulungan mo ako. Narinig ko na ikaw ay nagtapos sa Harvard sa Economics. Oo, kakatapos ko lang noong nakaraang taon. Kilala mo ba si Shen Ziyi? Oo, kilala ko siya. Siya ang aking direktang nakatatandang kapatid sa propesyon. Hindi lang siya magaling sa mga marka, mahusay din siya sa pagtugtog ng biolin. Sobrang profesional. Ako'y kumakatawan sa mga manonood. May tanong ako na pinaka-interesado sila. Mula sa pag-aanunsyo ng kanilang relasyon hanggang sa kasal. Napakabilis ng takbo. May mga usap-usapan sa labas. Na ito ay isang kasunduan sa negosyo. Tama ba kayo? Wala ba kayong damdamin? Kayo ba ay mga kontratang mag-asawa? Ako at si Jilly. Nakilala ko siya sa New York. Noong isang araw na umuulan. Tay. Sa wakas ay sinagot mo ang tawag. Nasa Hong Kong ako, nag-aantay ng koneksyon. Malapit na akong sumakay. Ngayon ay, kung may mahalagang bagay, makipag-ugnayan sa aking assistant. Ngayon ay anibersaryo ng pagkamatay ng nanay. Basang-basa ka na. Ibigay ko sa iyo ang payong na ito. Ikaw. Malapit lang ang bahay ko. At saka, ulan ng araw ito. Maya-maya lang titigil na. Hawakan mo ang payong. Matagal na akong nahulog kay Jiyi. Ngunit kamakailan ko lang siya natagpuan. Bakit ang galing umarte ni Jiang Yancheng? Parang madali lang sa kanya. Ayos. Kaya ngayon, tatalakayin natin ang pangalawang tanong. Ngayon ay may bayad na alak, Kuya Yancheng. Matagumpay ang interview. Ate Anmeng, aalis na kami. Maaari bang makapanayam pa ako ng kaunti kay ate? Maraming tao ang gustong makita ang eksklusibong interview kay ate. Mayroon akong isang mahalagang tawag sa trabaho, na kailangan kong asikasuhin. Sige na. Bago ito, Miss Shen, bihira siyang magpakita, pero narinig ko. Magaling kang tumugtog ng violin. Bakit hindi mo samantalahin? At ipakita sa amin. May lumang sugat sa pulso, at pinapalitan ko pa ang mga string ng espesyal. Titingnan ko kung paano ka mapapahiya. Nako, hindi ko talaga alam tumugtog ng biolin. Baka hindi ito magandang araw. Matagal na akong hindi nag-ensayo. Natatakot. Nabigo ko ang kapatid na babae. Paano mangyayari iyon? Si Miss Shen ay, mula pagkabata ay nag-aaral ng violin, at may napakataas na antas sa klasikong musika. Gusto lang niyang, ipakita na ang iyong antas ay, hindi pa rin ganun kalaki. Pasensya na. Nagkamali lang ako kanina. Nadulas ko nang masira ang gitara. Ang swerte naman natin. Sa susunod na lang, magpapakita ka pa rin sa amin. HMM. Uunahan na kita. Anak na babae. Yan. Isa. Tinatawag mo ba ako? Mali ang pagkakakilala mo. Huwag mo na akong lokohin. Alam kong ikaw si Yan. Ano ba talaga ang nangyayari? Baka may ginagawa ka. Ito ay isang ilegal na gawain. Ngayon, ako na si Shen Ziyi. Kaya, ikaw ang pumalit sa kanya. Huwag mag-alala. Tiyak na hindi ko ito sasabihin. HMM. Sige, uuwi na ako. Sige, aalis na ako.
Ate, kilalang kilala kita, isang matagal ng kaibigan mula sa panahon ng pag-aaral sa ibang bansa. Ito si Ginang. Lin, nagtapos din siya sa Harvard sa larangan ng ekonomiya. Pasensya na. Hindi ka ba si Ate Shenji? Parang hindi kita nakita noon. Bakit hindi mo kilala ang mga junior mo? Paano hindi ka nila kilala? Ibig sabihin ba nito? Hindi ka talaga si Shenji. Anong apelyido ng propesor ng prinsipyo ng economics? Magkano ang kape sa Lamont Library? Ilan ang halaga ng isang tasa? Ang economics ay nasa ilang palapag sa itaas. Alam mo ba lahat ng ito? Hindi pa kita nakita sa school. Sa totoo lang, madalas akong pumunta sa New York para maglibot. Siguro nga, nakaligtaan ko na talaga. Gusto mong isisi sa iba ang kasalanan. Tandaan mong humanap ng mapagkakatiwalaang tao. Tama nga. Sa susunod, ayusin mo ang linya ng dialogue. Shenzi. Isa ka lang kasunduan sa negosyo. Hanggat nandito pa ako. Ang tatlong salitang Ginang. Jiang, pwede palitan kahit kailan. Yung maaaring agawin ng iba, hindi talaga pag-aari mo. Ikaw. Gago kang yan. Kailangan ko pang samahan. Pupunta sa Yancheng para ayusin ang trabaho. Hindi na ako sasama. Tumigil ka na sa mga maliit na gimmick na yan, Kuya Yancheng. Sa panig ng Shen pamilya, nagawa ko na ang lahat. Wala nang ibang tao na magdududa sa pagkatao ni Shen Ziyi. Pero paano mo nalaman na yung tao kanina ay hindi pa nakikita si Shen Ziyi? Ako ay naglalaro. Siya ay isang nakatuklas sa yaman ng pamilya sa ibang bansa. Isang mayamang anak na babae na nag-aaral. Nakatama ang hula ko. Hindi ko inakalang. Ang asawa ko ay sobrang swerte sa sugal. Ginoo, Ginoo. Ito ang ginang. Katatapos lang ipadala ng matanda. Inutusan na kailangang personal na ibigay sa inyo. Sige, pupunta na ako. Anong bagay ito? Wala naman. Ito ay mula sa lola. Huwag mong tignan. Ibinigay ni lola sa'yo. Anong hindi ko pwedeng tingnan? Para mapalakas ang katawan sa Yancheng. Naghihintay si lola na mahawakan ang apo niya. Mukhang si lola. May napakamalawak na inaasahan sa'yo. Ang magandang misis ng pamilya ni Jiang. Hindi rin siguro siya magpap-disappointed sa lola, di ba? Yancheng, kakayahan ko. Malinaw na alam mo siguro, di ba? O kaya naman, kailangan ko pa bang? Hayaan mong patunayan ko ito sa iyo ng mabuti. Ngayon, sobrang huli na. Noong araw na iyon, uminom ka ng marami. Nang bumangga ka sa akin, mas huli iyon kaysa ngayon. Magandang gabi. Matamis na panaginip. Hindi ka makatulog. HMM.
Ako. Paano ako nagagawa? Yung ganong panaginip. Magandang umaga. Bakit nandito ka pa? Nagluluto ng almusal. Hindi mo ba napapansin? Hindi ka ba aalis ng 8:00? Nasaan si Tia Lee? Nagpaalam si Tia Lee na uuwi sa probinsya. Upo ka. Bakit? Ayaw mo bang kumain ng niluluto ko? Pero hindi ko inasahan. Gagawa ka pa ba ng almusal? Salamat. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Anong ginawa mo? May nakakapagod na panaginip ba? Ako. Magsasagawa ako ng mas maingat mula ngayon. Siyempre, hindi na kita guguluhin sa iyong pahinga. Anong gusto mong almusalin? Kahit ano. Kung ganoon, pwede tayong mag-almusal ng sabay-sabay araw-araw. Bakit? Bilang iyong amo, may karapatan akong hilingin sa aking asawa, panatilihin ang kalusugan, regular na oras ng pagtulog. Kaya, magdagdag ng isang kondisyon sa kontrata. Samahan mo akong kumain ng agahan araw-araw. Oh. Kaya bilang ikaw, palaging kailangan, ang asawang nasa pinakamahusay na kondisyon, maaari ba akong humiling ng isang bagay? Sabihin mo, gusto kong magtrabaho sa Jiangxi. Noong dati, nagtatrabaho ako sa M-Hotel, at may matagal na pakikipagtulungan ang M-Hotel, sa Jiangxi Group. Nag-aral ako ng Business Administration sa kolehiyo. Palagi akong umaasa na makapag-aral ng sistematiko, ng aktwal na pamamahala sa operasyon. Kaya, hindi ko alam kung may pagkakataon na kailangan ng manager ang departamento ng operasyon. Papasok sa susunod na linggo. Gusto ko na magsimula mula sa pinaka-basic na internship. At ako, ayaw kong ipaalam ang ating relasyon. Maari. Pero may isang kondisyon. Sabay-sabay kaming nagko-commute araw-araw. Baka ganito, masyadong nakakaabala sa'yo. Ako. Intern. Lahat kami nagko-commute mag-isa. Huwag masyadong mag-alala. Para lang naman sa kaginhawaan ng pagbibigay ng mga utos. At saka, pirming nasa oras araw-araw, ay isang pangunahing alituntunin ng Jiang Group. Naintindihan ko na. Anong nangyari? Wala. Walang anuman. Lahat ng grupo sa kumpanya ngayon ay nagkagulo. Hindi inaasahan na maipagpapaliban ang meeting, dahil sa pagka-late ni Ginoo Jiang. Matapos ang 8 taon mong tuloy-tuloy na pagpasok, lahat ay nagtatanong, baka nakipagkita ka sa isang malaking tao. Kumain ng agahan. Talagang mahalagang kliyente. Kasama ang aking misis. Ginoong Jiang, kayo. Napakamasayahin. Mahal ang misis. Igrespeto sa pamilya, ay batayang asal ng bawat lalaking may asawa, na dapat taglayin. Mayroon pa bang katanungan? Noong una, sobrang nagmamadali ang pamilya Shen sa kasal, pero ginamit mo ang trabaho bilang dahilan. Hindi ito biglaan. Naghintay ako ng 10 taon. Ang ibig mong sabihin, hindi ba't 10 taon na ang nakalipas, ay mayroon na. Talagang tapat si Ginoong Jiang. Bukas, darating ang misis sa kumpanya. Ihanda mo ang isang pwesto para sa kanya. Sige. Sandali. Tandaan ang mga kinakailangan sa lokasyon. Una. Huwag sa lugar na may direktang sikat ng araw. Masakit sa mata ang araw, hindi makikita ng maayos ang computer. Pangalawa. At saka, pagdating niya sa kumpanya, kung may anumang problema, kahit gaano kalaki o kaliit, diretsyong iulat agad sa akin. Ginoong Jiang, siguradong nais ng asawa niya, na pumasok ng tahimik. Ayaw niyang mapagkamalang koneksyon lang. Hindi ito kung gusto niya o hindi. Ito ay bilang isang boss, umaasa na makapagbigay sa mga empleyado ng tahimik at komportableng kapaligiran sa trabaho. Siyempre, ang mga bagay na ito ay dapat gawin ng natural. Huwag siyang magduda.
Ang antas ng kahirapan ng misyon na ito ay mas mataas kaysa sa pag-uusap natin tungkol sa pagbuwag at pag-unlad ng lumang lungsod. Napakahirap nito. Magpapalit na ako ng katulong. Siguradong matatapos ang trabaho. Ginoong Jiang, mag-alala kayo. Lahat ng pangunahing posisyon, administrasyon, dokumento, pagtanggap, kailangan mong ulitin lahat. Huwag mag-alala sa hirap. Ito ang patakaran. Naiintindihan na. Tama nga, yung sa lumang bayan, yung proyekto sa pagbabago. Masyadong magulo ang datos, at malayo ang lokasyon. Sa'yo na rin yan. Walang problema. Kaya't ipapaliwanag ko ng detalyado sa iyo. Oh. Ulat ng sistema ng seguridad. Ibigay mo sa akin bukas ng umaga. Ginoong Jiang, nandito na ako sa grupo ng 12 taon. Wala pang pagkakamali na nangyari. Huwag akong tanggalin. Uminom ka sa oras ng trabaho. Malubhang paglabag ito sa mga patakaran. Ibinigay na sa iyo ni Ginoong Jiang ang iyong separation pay. Mangyaring magpakaseryoso. Jiang Yancheng. Naghihintay pa ang anak kong babae ng pera para sa dialysis. Gusto mo bang mamatay ang buong pamilya ko? Ikaw, isang vampira na kumakain ng tao. Makakatanggap ka ng parusa. Seguridad. Itago ang ebidensya. Maghanda ng demanda. Dalhin siya. Sandali lang. Ito ba ang anak mong babae? Sa loob ng maraming taon, walang tigil na inaalagaan siya. Sobrang bigat ng pressure. Hindi ko na nakayanan noong araw na iyon. Uminom ako ng kaunti sa oras ng pahinga. Gusto ko lang sanang mag-relax. Alam ko iyon. Mahirap ang mag-alaga ng may sakit na pamilya. Nawala ang trabaho ko. Nawala na rin ang panggasto sa paggamot ng anak ko. Wala nang magagawa ang anak ko kundi maghintay na lang ng kamatayan. Ginoong Jiang. Sa kanyang paglabag ngayon, pwede bang parusahan ayon sa pinakamahigpit na patakaran? Tanggalin ang taunang bonus at insentibo. I-drop sa pinaka-basic na posisyon. Ngunit panatilihin ang kanyang posisyon. Pwede ba? Dapat alam mo, hindi isang charity ang kumpanya. Ang labis mong pagkasensitibo. Ikaw ay isinilang na may gintong kutsara sa bibig. Hindi mo talaga mauunawaan ang nararamdaman ng mga ordinaryong tao. Nakita ko lang ang anak niya. Gusto kong si Ginoong Jiang. Bigyan siya ng isang oportunidad na magbago. Yung tulad niya na nanloloko para sa pera. Nagsisinungaling ng iba't ibang bagay. Marami na akong nakitang ganyan. Hindi siya ang unang ganito. Lumabas ka muna. Gusto kong mag-isa. Ginoo. May isang bagay na sa tingin ko dapat mong malaman. Ang tunay na ina ni Jiang ay namatay sa aksidente sa pagmamaneho. Katatapos mo lang sa opisina, yung mga sinabi mo, talagang nasaktan siya. Lungsod ng yan. 像有着默契互相吸引，原本散落的碎片。Nag-blackout, bakit ka pa nagtatakbo? Nababahala ako. Ganito ka mag-alala sa akin. Pasensya na. Nagkamali ako. Anong sinasabi mo? Hindi ko narinig ng maayos. Huwag magsalita.
走了。 Halika. Ay naku. Ito pala, isang stray na aso. Salamat at nakita kita. Kung hindi, magpapalipas ng gabi sa kalye ang maliit na bata. At siguradong magugutom siya ng sobra. Mag-ingat ka. Huwag mo siyang papatulan ng kagat. Hindi naman. Tingnan mo, ang cute niya. Papainumin ko muna si Assistant Lin, para dalhin siya sa vet para sa ilang shot. Ang ibig mong sabihin, maaari ba nating alagaan ito? Kung ganoon, bigyan natin ito ng pangalan. Yan Cheng, ikaw na ang magbigay ng pangalan. Tawagin na lang na Niu. Kaya simula ngayon, Niu na ang tawag natin. Ayos ba? Tara na, Niu. Tara na. Ginoong Jiang, anong utos mo? Dalhin mo yung aso sa pet hospital para sa isang kumpletong pagsusuri. Dapat na mabakunahan lahat. At pagkatapos, bumili ng mga gamit para sa alagang hayop, dog food, tali ng aso, lahat ng pinakamaganda. Naiintindihan, Ginoo Jiang. Aalis na ako agad. Pero, sobrang seryoso ang allergy mo sa balahibo ng aso. Ang kapalit na kailangang bayaran. Medyo malaki ba? Uy, kailangan mong mag-ingat. Ginoo, akala ko, ikaw ay isang dalagang hindi marunong magluto, ngunit nagluto ka. Talagang nakakatuwa, sobrang nakakaaliw. Dahan-dahan lang. Yan Cheng, paano ka na parito? Gusto kong tikman ang iyong luto. Ay. Ito ay para kay Niu. Nakapasok ka ba? Huwag kang gumalaw. Nawawalan na ng init ang sabaw. Pupunta ako para dalhin kay Niu. Niu, dapat nga ay malamig ang iniinom, di ba? Ginoo. Ito ay para kay Niu. Hindi naman kayang inumin ni Niu ang ganito karami. Huwag sayangin. Lin 2. May tanong ako, Ginoo Jiang, ang sabi mo, bakit itong ginang, nakikipag-usap ng masaya sa iba? Pero sa akin, lagi lang, Ginoo Jiang. Sige. Naintindihan ko na. Ginoong Jiang, ito ay tungkol sa mag-asawa. Sa loob ng 3 segundo, gusto kong marinig ang totoo. Kapag kumakain kayo ng misis mo, palagi kang nakangiti ng seryoso, at madalas mo lang alam ang trabaho. Maaaring isipin ng ginang na kinaiinisan ninyo siya. Talaga. Ginoong Jiang, maaaring hindi ninyo napahalagahan ang inyong kapangyarihan, pagsasalita laban sa boss, natapos na ang oras. Kailangan ko ng solusyon. Maaari mo, ipaalam sa misis ang iba mo pang bahagi. Ginoong Jiang, Ginoong Zhang, hindi ba't sinabi mo na bigyan kita ng mungkahi, na ipaalam sa misis ang tunay na ikaw? Hindi ba, hayaan mong makita ng misis, kung paano ka nag-iinspeksyon? Ano ang pinakabagong resulta? Sa kasalukuyan, sa lumang lungsod, may higit sa 80 na residente, ang pumirma ng sama-sama, na malinaw na nais mag-apela ng sama-sama, laban sa aming plano ng pagbili. Ipagbigay alam nila, tumaas ng 20% ang bonus. Yung unang pumirma ng kontrata, may dagdag pang 100,000 na bonus. Ako na ang mag-aakyat niyan para sa'yo. Sige na. Salamat sa'yo, bata. Pagod ka na talaga. Maliit na bagay. Ay oo, hintayin mo.
Miss, hawakan mo ito. Ito ay bagong dating. Tita, hindi ko ito maarang. Maliit na tulong lang ito. Hawakan mo na at tikman mo. Salamat, tita. Ayos. Palem, salamat sa iyong pagod. Dahan-dahan lang. Nandito ka. Matagal ka nang nag-iimbestiga. Anong pakiramdam? Mga residente na dito na buong buhay nila. Ang pinakaimportante ay ang pamilyar na lutong bahay ng kapitbahay at ang kasiyahan ng pag-uusap at pagpapalamig. Sa tingin ni Jiang, ang mga ito ay maaaring sukatin ng pera. Nandito ka para pag-usapan ang tao. Nasa negosyo pa rin. Sa tingin ko, ang solusyon ay talagang simple. Una, ibigay ang bahagi ng pagmamay-ari ayon sa bawat sambahayan. Makilahok sa operasyon ng negosyo. Taon-taon na dibidendo. Pangalawa, kailangang panatilihin ang dating kapitbahay na magkaparehong uri ng bahay. Anong nangyari? Kung ikukumpara sa pagbawas dito, makakakuha ka ng mabilis na kita. Hindi ito magandang paraan. Baby, don't leave me，在我尚没完的路上，是我一个人弹琴。 Matamis ba? Matamis. Ang sinasabi mong pananaliksik, nandito lang yan. Mas masarap ito kaysa sa Michael and Black Pearl. Talaga. Tikman mo. Nasunog. Ito ay amoy uling. Hawakan mo. Ayaw ko. Kung ganun, ibalik mo na lang. Huwag mong pilitin. Tama ka. Talagang kailangan ng masusing pagsasaliksik. Nakakaintriga. Uminom ako ng red wine. Kaya kung matukoy ang dami ng ulan. Bakit parang walang lasa itong beer? Wala pa nga. Hindi pa nabubuksan ang alak. Huwag pilitin kung ayaw mong uminom. Ngumiti ka. Hindi ako ngumiti. Pero ngumiti ka talaga. Tingnan mo. Ang ganda ng ngiti mo. Kung hindi mo kayang uminom, huwag mong pilitin. Hindi ako marunong uminom. Saan ka pa? Bakit ang pula ng mukha mo? Sobrang init kasi. Kapatid, bakit ganyan ang itsura mo? Ang ganda mo kasi. Anong pangalan mo? Ikwento mo sa akin. Lahat ng bagay. Tingnan natin kung bagay tayo. Nakalasing ka na. Ayos na. Kuya, kasama mo ang asawa ko. Bakit ang pagkakahawig? Posible bang siya ang asawa mo? Asawa. Gusto kong humalik.
Hindi naman ito ang unang pagkakataon. Asawa. Yakapin mo ako habang natutulog ka ngayong gabi. Kahapon ng gabi. Wala naman akong ginawa, di ba? Ano sa tingin mo? Paano nangyari ito? Nangyari ito dahil sa pasaway na kuting. Kung gusto mo, tatanggalin ko para makita mo. Hindi na kailangan. Gusto mo ba, bigyan kita ng gamot? HMM. Oh, Ginoo. Mukhang naipit ang leeg mo. Gusto mo bang tawagan ko ang therapist? Hindi na. May mahalagang pulong ako mamaya, kaya hindi kita masasamahan sa lumang bayan. Sige, walang anuman. Uminom ka muna ng tubig na may pulot, para sa pag-alis ng kalasingan. Dahan-dahan kumain, ingat ka sa init. Bakit ang bilis mo? HMM, ayaw kong malate. Malaking date, babae, malaking date. Nagtatrabaho na ng kalahating araw. Uminom ka ng tubig at magpahinga. Salamat, tita, walang anuman. Ikaw at si Jiang Yancheng, ang nagdala sa akin, sa ganitong kalagayan. May bodyguard siya. Gagawin kita. HMPH, hindi naman ito mahirap gawin. Siling pang sigang. Tita, malaking date, matamis. Ihahatid mo ba kay Tito ang malaking date? Sige, pumunta ka na. Isang malaking date. Oo nga, tutulungan kita. Maraming salamat talaga sa'yo. Salamat sa effort mo. Walang anuman. Numero 187. Duan Feng. Ang galing ni Mrs. Jiang mag-alaala. Bitawan mo ako. Pinapahiya niyo ako sa harap ng lahat. Pinautang pa ako ng 30 milyong. Dahil mahal na mahal ka ni Jiang Yancheng. Kaya't ibabandila kita. At ipapadala ang mga video na malapit sa iyo. Sa kanya. Gusto kong makita. Kung mahal ka pa niya. Duan Feng. Ikaw ay isang basura. Gusto mo pang tumakas. Baka nagkamali ng tawag. Imposible. Hindi siya. Basta-basta tatawag sa akin. Tapos hindi sinasagot ang tawag ko. Lahat ng pulong sa likod ay nakansela. Pumunta sa lumang bayan. Bitawan mo ako. Tawagan ko lang ang pulis.
Walang anuman. Nandito na ako. Bitawan mo ako. Bitawan. Jiang Yancheng. Ang sakit-sakit ko. Song Yanji. Song Yanji. Pumasok ka. Gong Jiang. Nakatanggap ako ng tawag mo, kaya agad akong pumunta dito. Tumulong siyang suriin at gamutin. Ang mga nangyari dito ngayon, huwag ipagsabi kahit isang salita. Ginoong Jiang, mangyaring huwag mag-alala. Tungkol sa mga nangyari ngayon, salamat sa iyo. Sa hinaharap, sa anumang sitwasyon, dapat gawin ito gaya ng ginawa ngayon. Tawagan mo ako agad. Sige, okay. Mas okay na ba? Wala nang problema. Bakit ang pula pa rin ang mukha mo? Ginoo, nandito na ang yelo na hiniling mo. Ay nako. Ang aking malabo na mata, wala akong nakita. Tia Lee, mahina ang mata sa malayo, di ba dapat mas malinaw yun? Sinasabi pa na magaling daw siya uminom. Baby, don't leave me。在我尚未完的路上，却被我一个人安静。比昨天更想你，就算太阳在照常升起，我对你的爱从一开始就不会缺席。被咖啡的香味浇熄，被我追赶。Magandang gabi. Magandang gabi. Yang, parang may problema ako. Anong nangyari? Yung mga tao sa pamilya Jiang, nabibwisit ka na naman ba? Hindi naman. Parang, talagang nagugustuhan ko na siya. Ay, sandali lang. Ang sinasabi mo ay, Jiang Yancheng. Ang gwapo niya. Mahihirapan kang hindi mahulog sa kanya, siguro. Pero kami ay nasa isang kontratang relasyon lang. Nabanggit niya sa akin, ang kasal ay isang formalidad lang. Ay nako. Bobo. Ang kontrata ay pwedeng maghatid sa'yo sa trabaho araw-araw. Ang kontrata ay pwedeng magdala sa'yo ng almusal. Sino na ang nakita mong may ganitong boss? Tumingin sa ilalim ng kontrata, na pwedeng eye stretch. Ibig mong sabihin, gusto mo siya. Gusto ka niya. Pareho kayong nagmamadali. Ang kailangan mong gawin ngayon, ay tumakbo. Ginoo. Nagtatrabaho pa si Ginoong Jiang. Sinadya niyang ipaalam, para makapagpahinga ka na ng mas maaga. Naintindihan ko. Talaga bang hindi mo siya samahan? Si Ginoong Jiang kasi, mula hapon hanggang ngayon ay abala, kahit laway ay hindi pa niya nainom. Nasa proseso siya ng pagtatapos ng pagtanggap ng mga kalakal. Ayokong istorbohin din siya, pero narinig ko na si Ginang, An kamakailan, ay madalas na pumupunta sa kanya kapag nagtatrabaho si Ginoong Jiang ng overtime. Basta't nandito pa ako. Ang pangalang Ginang, Jiang, ay maaaring palitan anumang oras. Kaya,
Naghanda ako ng salabat. Tamang-tama ang temperatura. Gabi na, nag-iinspeksyon. Ang salabat ay nakabubuti sa tiyan. O kaya naman, niloloko mo lang ako. Gusto mong magkakwentuhan sa opisina. Ito ay kumpanya. Ang opisina ko ang pinakamainam na lugar sa kumpanya, para sa pagiging pribado. Maaari kang mag-relax. Hindi na kita binibiro, kapatid na lalaki. Ano ang ginagawa ninyo? Nagtatrabaho kami ng overtime. Nagtatrabaho gamit ang aming mga bibig. Anmeng. Hindi ito ang lugar na dapat mong puntahan. Bakit siya pwedeng dumating sa gitna ng gabi? Sa iyong opisina. Hindi ko pwedeng gawin iyon. Kailangan mo bang turuan kita kung ano ang pribilehiyo ng isang ginang? Kuya. Umalis na tayo agad. Ginagamit mo lang ako bilang kasangkapan. Papasensya ako sa'yo. Paano kita sisihin? Mag-overtime tayo hanggang umaga. Kasama pa ang lumang bahagi ng lungsod, na may 127 na pamilya, detalyadong pagsisiyasat at pagsusuri. Transaksyon.不及，遇见你我开始变得不太聪明，心跳加速，有时候呼吸也暂停，身体无法控制向你靠近，步步为营，让我关系走向不可控的剧情，窗外飞过的宣告恋爱的蜻蜓，想你。Ika-17 linya. Hindi na ayos ang formula. Matapos ang aming pananaliksik, 78% ng mga residente sa lumang lungsod ay nanirahan dito ng higit sa 20 taon. Kaya ang pagbabagong ito, hanggat maaari, panatilihin ang orihinal na itsura ng lumang lungsod. Ito ang inspirasyon na ibinigay sa akin ng asawa ko. 70% ng mga komersyal na pasilidad. Ngayon, ay, lahat ng nilalaman ng pagpupulong na ito. Magandang pag-isipan ninyo ito pag-uwi. Tapos na ang pulong. Sa kaganapan, bukod sa mga mamamahayag, naroon din ang assistant lead ng Jiang Group, ang host na si Anmeng, at iba pa. Mabilis ang pag-usad ng kanilang relasyon mula sa pagiging magkasintahan hanggang sa kasal, kaya't patuloy ang mga hula ng publiko na may kinalaman ito sa negosyo. Hindi talaga si Shen Ji. Narinig ko, sinasabi na ang misis ni Jiang ay nasa kumpanya natin. Sino kaya siya? Ang lalim ng kanyang pagtatago, ang labo ng mga litrato. Paano mo naman makikilala? Buti na lang, sinigurado lang na profile view. Siguradong hindi nila ako mahuhuli. Nakasulat sa balita.
Isang pares, alam na. Ngayon, sobrang transparent ng impormasyon. Sino pa ang makakapagtagong kasal? Walang kahit isang buong pangalan na nakasulat. Sobrang higpit naman ng pagiging kumpidensyal na ito. Sandali. Si Shen Wanqing ng kumpanya natin, ay hindi ba apelyido niyang Shen? Kahapon, dala niya yung bag na iyon. Sobra na sa kalahating sweldo ko. Nasa kanya ba iyon noong nakaraang linggo? 3 araw na bakasyon. Sabi ay sipon. Baka naman. Nagtatago at nag-honeymoon na sila. Posible iyon. Mag-imbestiga ka, Xiao Shen. Xiao Shen. Ako. Nanay. Bakit ka nandito? Pinapanta ako ni tatay para hanapin ka. Hindi si Xiao Shen. Malaki na ang anak na babae. Asawa ni Jiang Zong. Siguradong si Shen Wanqing. Tingnan mo ang ekspresyon mo. May nangyari ba sa kumpanya tungkol sa kanyang asawa? Nadiskubre nila ang tunay niyang pagkakakilanlan. Maganda na rin, naiwan ko. Hindi. Hindi, Ginoong Jiang. Ang natuklasan nila ay may anak na babae ang ginang. Ngayon, lahat sa grupo ay naguguluhan. Ipaliwanag mo, bakit bigla na lang may lumabas na anak na babae? Ano? Ninong, maaari ko bang gamitin ang hairpin na ito? HMM. Ikaw ba ang mabait na tiyuhin? Sabi ng tatay, ikaw ang nagbigay daan para makapag-opera ako. Ito iyon. Halos kang pinalayas dati, anak ni Kuya Zhang. Ito para sa iyo at sa madrina mo. Dahil sa inyo, nakalabas ako ng ospital. Magpakabait ka, magkaroon ka ng magandang kalusugan. Magmadaling hanapin si tatay. Sige. Ikaw ang nag-ayos nito. Ako ay gumamit lamang ng iyong pondo para humiling ng donasyon. Maliwanag na palagi kang gumagawa ng mabuti. Bakit kailangan mong magpanggap na malamig? Ngayon, sinasabi ng mga tao sa kumpanya na may anak ka na babae. Hindi mo ba balak na linawin ito? Ang hindi pagkakaintindihan na ito ay hindi naman makakaapekto sa aking trabaho. Kaya wala ka ring balak na ipaalam ang ating relasyon. Tayo ay nasa isang kontratang relasyon lamang. Mas mabuti na mas kaunti ang nakakaalam. Sige. Naiintindihan ko na ang iyong iniisip. Sister Wanqing, hindi ko akalain na may malaki kang koneksyon. Sa susunod, dapat mas magsalita ka sa harap ni General Jiang. Sabihin mo ng marami ang magagandang salita tungkol sa akin. Oo, oo, karapatan ko yan. Sa totoo lang, may koneksyon ng pamilya ko sa Jiang. Totoo namang may ugnayan kami. Hindi lang basta ugnayan yun. Malinaw na espesyal na relasyon ito. Personal na koneksyon talaga. Oo. Mag-aayos muna ako ng mga datos. May kailangan pa akong gawin mamaya. Gawin mo itong sanggunian para sa designer. Ay, mga ganitong maliliit na bagay. Bakit kailangan mong gawin ito ng personal? Xiao Shen, ikaw na lang ang bahala dito. Bago magtapos ang trabaho, ilagay mo lang ito sa mesa ni Wanqing. Ay. Okay ka lang ba? Naiuuwi na naman. Naka-attack na naman ang mababang blood sugar. Kumain ka ng candy. Magpahinga muna. May dalang candy ka pa rin. Laging handa, di ba? Dalhin mo. Gumaganda ka na ba? Salamat talaga. Salamat sa pagkakataong makilala ka ngayon. Maliit na bagay lang. Palem. Magkikita pa rin tayo ulit. Ano? Sa susunod na pagkikita natin, ibibigay ko sa iyo ulit ang isang candy.
措手不及。遇见你，我开始变得不太 Gatas na pulbos. 心跳加速，有时候呼吸也暂停，身体无法控制向你靠近，步步为营。 Ibinalik sa akin. Anong nangyari? 窗外飞过这宣告恋爱的蜻蜓，想你，我的心事变得透明。 Bakit ibinalik ang gatas? 好喜欢你，像春天的花朵盛开的夏夜里，像微风吹过雨后泥土的香气，像迷途的人到达了目的地。 Narinig mo ba? 这次老城区设计师 Ash Sobrang galing ng kanyang karanasan. Nakatanggap siya ng nominasyon sa Pritzker Prize. At nakatanggap din ng maraming iba pa. International Award. Narinig ko na ito ang unang beses niyang umuwi. Hindi pa siya nagpakita sa publiko. Hindi ko alam kung anong klaseng maestro siya. Ang datos na ito ay hindi tumutugma sa kasalukuyan. Ganap itong hindi akma. Ang proyekto ng Jiang Group ay ginagawa sa ganitong saloobin. Pasensya na. Yung data na ito, maaaring hindi agad na update. Siya ang responsable noon, si Xiao Shen. Oo, si Xiao Shen. Mag-ingat ka next time. Pasensya na. Sa proyektong ito, noong panahong iyon, hindi ako ang namahala. Sa pagproseso ng mga datos at pagsasalin ng proyektong ito, maraming butas sa mga naunang gawain. Hindi kailangan ng lahat na nandito para mag-aksaya ng oras. Sa hinaharap, maliban sa assistant na si Shen, lahat ay maghanap na ng ibang gawain. Sa hinaharap, lahat ng mga gawain sa pagkakalibrate at pag-uugnay ay siya na ang mamahala. Ang proyektong ito ay matagal ko nang sinusubaybayan. Mas pamilyar ako. Pamilyar tayong lahat sa proyektong ito. Siguradong makikipagtulungan kami ng maayos. Oo. Ang hinahanap ko ay eksaktong resulta at pananagutan. Sige po. Xiao Shen, ipapasa ko na ito sa iyo. Guro, ganito po ang inyong pagkakaayos. Mukhang hindi ito angkop. Anong hindi angkop? Ikaw ay si Geng Taytay. Kaya mo pang talunin ito. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi mo. Alam ko pa nga ang lahat ng iyong mga lihim. Song Yanji. Huwag magpanggap. Marami kang mga kahinaan. Kung ganun, pakiusap, ituro mo sa akin ang tamang asal ng mga tao sa pamilya Shen. Ano ang sinabi mo? Ikaw ang kapatid ni Shen Ji. Tama ba? Oo. Akala ko pa naman ay makakapagpatawa ako sa iyo. Hindi ko inasahan na mahuhulaan mo agad. Walang kwenta. Matagal na akong nag-aral tungkol dito. Kailan mo ako nakilala? Akala ko nagtatangka ka sa akin. Narito. Sa susunod, mangyaring bigyan mo ako ng gabay, ate. Dapat akong humingi ng tulong sa iyo. Sa proyektong ito, ako ang iyong katulong. Kaya, maaari na bang simulan ang trabaho? Magsimula tayo sa background check. Ipagdiwang natin ang ating pansamantalang tagumpay. Pero, meron pang, maraming impormasyon ng residente ang hindi pa nakukolekta. Huwag naman masyadong seryoso. Ngayon ay nalampasan natin ang target. Pwede na tayong mag-relax. HMM. Bulaklak. Pagkatapos, sa privado, tawagin mo akong Yichen. Tatawagin kita, ate.
Alas 10 ng gabi, mukhang masaya si Ginang. Jiang. Kuya Yancheng, matagal na tayong hindi nagkita. Gusto mong uminom ng isang lata. Pagbalik ko, agad akong nagmamadaling salubungin ang asawa ko. Ako at ang ate ko, mag-snack lang naman kami. May puna ka rin. Kakagawa lang namin ng mahalagang bagay. Mag-relax muna tayo ng simple. Hindi kayo kamag-anak. Huwag magmadaling kilalanin ng pamilya. Kapatid na Yancheng. Ikaw yun. Napapansin ko na masyado kaming malapit ng ate ko. Naiinggit ka. Yi Chen. Huwag kang magbiro. Kailangan ng pirma sa kontrata ng proyekto. Agad. Ganito na kalate. Kailangan pang pag-usapan ang trabaho. Ang asawa ay nakikipag-usap sa kanyang asawa tungkol sa trabaho. May opinyon ka rin ba? Pasensya na. Hindi ko dapat inumin ng alak. Ano pa ang mali? Meron pa. Kasama siya. Nakangiti ka ng sobrang saya. Inaalala mo pa ba yan? Nasaan ang singsing mo? Hindi ito maginhawa habang nagtatrabaho. Tinanggal ko na ito. Kailangan kong isuot ito araw-araw mula ngayon. Isusulat ito sa kontrata. Ang kontratang ito mo. Bakit napakaraming mga tuntunin? Mula ngayon, kapag nandyan si Shen Yichen, kailangan nandito ako. Trabaho lang ang relasyon ko sa kanya. Relasyong pang trabaho. Bakit ka lumalapit ng ganyan? Ngumingiti ka ng sobrang saya. Huwag mong sabihin. Totoong gaya ng sinabi ni Yichen. Na naiinggit ka na. Nagpaalala lang ako sa'yo. Panahon ng kontrata. Ginang. Jiang. Dapat ay may anyo si Ginang. Jiang. Sige, susunod ako sa iyo. Sino bang nag-utos na sa bahay man o sa opisina? Ikaw pa rin ang amo. Goddess How. Kamusta? Nandyan ba si Yancheng? Ginoong Jiang, nasa pulong siya ngayon. Kailangan bang ipaalam? Hindi na. Gusto kong bigyan siya ng sorpresa. Kailan siya babalik? Pagkatapos ng film festival. Babalik na ako sa'yo. Tara na, opisina. Sige, magbuhos ng 2 tasa ng kape. Palitan ng gatas ng oats. Hindi siya makakain ng lactose. Wow! Ang ganda talaga ni Hao Feifei ng tunay. Ay, nabalitaan mo na ba? Yung bagong endorser ng kumpanya, siya ang pinili. Sabi ko nga, noon ay niligawan niya si General Jiang, pero tinanggihan siya ng malinaw. Bakit ko narinig na? Noong araw, interesado si General Jiang sa kanya, pero hindi natuloy. Double standard na tao. Pinapakiusapan akong magpakatino, pero hindi rin naman ako sumusunod sa tamang asal ng lalaki. Pag may time, pumunta ka sa bahay para kumain. Nami-miss ka ni Lola. Ayos lang. Miss na miss ko rin si Lola. Kayong dalawa. Anong nangyari? Nag-aaway ba kayo? Anong ibig sabihin nito? Yung kanina, siya ba ang iyong misis? Shen Ziyi. Paano mo nalaman? Matagal na nilang sinabi na nagtatrabaho na siya sa kumpanya. Nakita pa ang parehong uri ng singsing sa kasal. Ang pinaka-importante ay, pagpasok niya, nagbago ang mata mo. Ang galing mong makakita. Sayang ang pagiging artista. Dapat kang maging detective. Kailangan ko ba ng tulong mo? Magpapanggap na kalaban sa pag-ibig. Sa paraan lang, para mapahusay ang aking acting. Ang busy-busy mo naman. Wala kang oras para tumulong sa akin. Hindi ako tumutulong ng walang dahilan. HMM, disenyo ng damit para sa poster. Gagawin ko ito ayon sa aking nais. Mga benepisyo sa pagdalo sa mga kaganapan. Kailangan ko ang pinakamahusay. Wala nang dahilan para dyan. Tayo dalawa, kaya ko nang mag-isa. Sige na. Ano? Naabutan mo pa nga, si Hao Feifei mismo. Pwede mo ba akong pa-signaturean ng picture? Meron ka na ba? Makinig ka ng maayos sa sinasabi ko. Iyan ay, ang pambansang diyosa na si Hao Feifei. Napakaganda at astig. Sino ba ang hindi magugustuhan? Tama nga. Napakaganda ng kanyang mukha. Sino ang hindi magkakagusto? Yan.
Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ikaw, maganda ka rin naman. Mabait ang ugali, masarap ka ring magluto. Sa totoo lang, bawat isa ay may kanya-kanyang kagandahan. Pero, kayo ay mag-asawa. May kalamangan ka pa rin. Magkaroon tayo ng mas maraming oras para sa ating dalawa, para mapalalim ang ating damdamin, para sa ating dalawa. Ah, tama, parang magba-birthday siya sa susunod na araw. Inimbitahan siya ng asawa niya. Hindi ba birthday mo sa susunod na araw? Mukhang kailangan natin ng isang romantikong hapunan. Nabigla ang liwanag ng kandila. Hindi ako kailanman nag-aalala. Hindi mo na kayang itago ang iyong ngiti. Magandang araw po, Ginoo, Ginang. Handa na ang kusina. Ano po ang inyong pagkain? At ang birthday cake, kailangan bang ihain ito ngayon? Hintayin mo lang ng kaunti. Hintayin mo na dumating ang asawa ko. Sabihin ko sa iyo agad. Sige. Assistant Lin, sabi niya, umalis siya ng maaga. Baka naman. May nangyaring masama sa daan. O kaya naman. Nabigo niya akong I stand up. Hello, Yan Cheng. Mga probisyon sa pangangalaga ng tatak, may ilang bagay na kailangang kumpirmahin. Yung mga tao sa ibaba ay hindi talaga pwedeng magdesisyon. Dapat ikaw mismo ang magpasya. Nasaan ka? Papunta na ako sa'yo. Kailangan bang ngayon na? Pwede bukas. Laging pinipilit ng manager ang schedule. Kailangan itong maayos ngayong gabi. Ay padadala ko sa iyo ang address. Pero 5 minuto lang ang natitira. Tingnan mo ang trending. Pangulo ng Jang Group, nakita na nakipagtagpo sa isang artista sa gitna ng gabi. Nahuli. Si Hao Feifei. Sila dalawa. Hindi ba't may chismis na noon pa? Bakit siya nagloko agad pagkatapos ikasal? Talagang nag-enjoy siya sa laro. Ate Wanqing, huwag mo na lang masyadong isipin. Siguradong mga walang pusong paparazzi lang yan, na walang kwentang isinulat. Tama, tama. Nandito kami para suportahan ka. Ikaw ang tunay na mabuting ginang. Jiang, ano ang pinag-uusapan ninyo? Bakit hindi ko maintindihan? Ikaw ba hindi asawa ni Ginoong Jiang? Kailan ko sinabi iyon? Nagdala ka ng malaking bag. Bumabiyahe ka pa sa trabaho ng napakalibre. Mukhang may nag-aalaga sa iyo. Ako ay talagang lumabas para maranasan ang buhay. May pamilya at kumpanya pa akong dapat ipasa. Hindi ba't sinabi mo na may ugnayan ka sa Jiang? Oo nga, may ugnayan nga. Ang lola ko at ang lola ni Jiang ay magkaklase sa universidad para sa matatanda. May oras ka bang makipag-usap, Shen Ziyi? May kailangan ka ba? Huwag mong isipin na mali ako. Kahapon, nagtatalakay lang kami ng mga bagay sa trabaho. 5 minuto lang. Sino ba ang makakaalam na ganun ang mangyayari? Nakuha. Alam mo ang relasyon ko kay Yan Cheng. Hindi ko pa nakikita kayong ganito ka-ostentatious, na opisina na may relasyon. Tama, pagkatapos, paano ang naging kaarawan nyo?
Yung bulaklak na pinili niya, sobrang pangit talaga. Pinalitan ko ito ng iris sa huli. Gusto mo pa ba? Bumili pa siya sa akin ng bulaklak. Pero hindi pa rin siya dumating. Hindi naman. Sobrang naghihintay siya sa'yo. 一直在等我。 Saan siya naghihintay? Tindahan ng ilaw. Yung nasa tabi ng kalsada. Yung tindahan sa tabi ng kalsada. Kailan pa nagbukas ang sangay na ito? Pwede palang mangyari ito sa hindi inaasahang pagkakataon. Mas dramatiko pa kaysa sa mga idol drama. Salamat sa iyo, Fei Fei. Buti na lang at nagsalita ako. Wala ka sa pamilya na ito, ha? Kawawa naman, balang araw maghihiwalay din tayo. Kilala, ate, hindi ko inakalang ang lalim ng tago mo. Tama ka dyan. Noon, hinahayaan pa namin. Natulungan kami sa gawaing ito at iyon. Kung may mangyari sa hinaharap, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa amin. Hindi na kailangan. Kaya kung tapusin ang trabaho ko, mag-isa. Tama nga, yung maliit na batang babae kanina. Ano ang nangyari? Hindi ba kayo kasal ni General Jiang? Iyon ay pondo mula sa grupo. Mga batang tinutulungan nila. At isa rin akong inaanak niya. Wow, ang bait mo talaga. Ay, Ziyi Jia. Nini, sabihin mo, kailangan ko bang makipag-usap sa kanya? Ako ba'y dapat makipag-usap sa kanya? Nini. Nako. Nakalimutan ko na uminom ng allergy medicine. Bakit ang bilis mong umalis? Bakit ka tumakbo? Hindi ka kaya nahihiya? Anong oras na ba ito? Hindi pa rin bumabalik para matulog. Talagang balak mo bang mag-overnight sa opisina? Ang paglipat ng espasyo sa kanto na ito ay pwedeng maging mas malambot kung maari lang baguhin ang layout na ito, kung pwede itong ayusin. Ibig mong sabihin, dito ba? Oo, ito na. Tingnan mo. Kung ganito, mas may lalim ba ito? Kaya't pwede rin itong iayos ng ganito. Kuya, pwede ba? Samahan mo ako bukas sa Zishan para mag-collect ng footage. Yung bagong proyekto natin, kailangan ng mga natural na materyales. Sige, pwede naman. Pero, kailangan kong ipaalam kay Yancheng ng maaga. Kailangan niyang makialam dito. Wala siyang oras. Ang ulan ay nagdulot ng pagguho ng lupa. Ngayon ay dito na lang tayo magtiis. Buti na lang ay maayos ang pulong ngayon. Maganda ang naging performance mo ngayon. You're my flower in my heart. I love you, boy. I love you, boy. You come to me and be my love and be the my rose. I love you. You're my flower in my life. I love you, boy. You come to me and be my. Mukhang hindi na ito panaginip. Gising na. May ilang bagay pa akong hindi natatapos. Pinapanta ko si Assistant Lin para sunduin ka. Bumalik na kayo. Oo. Sige. Kaya, bumalik ka na ng maaga. Lola. Talagang ganito ang Yancheng. Sa ganitong malakas na ulan, bakit pinapapunta ka pa sa trabaho? Huwag kang magkasakit, Lola.
Ayos lang ang katawan ko. Paano kayo nakarating dito? Meng, hindi ba sinabi na ikaw ang tumawag sa akin? Sinasabi mo bang may mahalagang anunsyo? Lola, ninakaw nila kayong lahat niya. Hindi siya si Shen Ziyi talaga. Mula nang una kong makita siya, parang may mali. Hindi siya mukhang isang mayamang dalaga. Sa tingin ko, isa siyang impostor. Ito ay matapos ang investigasyon. Ang tunay na Shen Ziyi ay nasa ibang bansa sa kulungan. Meng, totoo bang sinasabi mo? Kung wala akong kaugnayan kay Shen, sa pamilya Shen, hahayaan ba nilang makipag-alyansa sa akin? Anong ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Sa totoo lang, kamag-anak ako ng Shen. Matapos makulong si Shen Ziyi, pinayagan nila akong makipag-alyansa sa ngalan niya. Hindi ito makakaapekto sa trabaho ng mga Jiang at Shen. Akala mo ba ako ay siya lang ang siniyasat? Ang pangalan mo ay Song Yanji, di ba? Ikaw ay isang probinsya nung walang alam, na walang koneksyon sa pamilya Shen. Wala kang sapat na ebidensya. Bakit mo nasasabi yan? Matapos ang operasyon ng nanay mo, nasa pahinga pa siya. Gusto mo bang siya mismo ang magsabi? Ipinapakita ng ulat na ito, na ikaw at ang babaeng nasa video, ay tunay na mag-ina. Mukhang ikaw at ang pamilya ni Shen, pinagsamang pagsasabuatan. Pasensya na, Lola. Pasensya na, Itay. Hindi ko sinasadya na lokohin kayo. Lola. Napakaastig ng babaeng ito. Kailangan mong paalisin siya. Bago umalis, hayaan siyang sabihin lahat ng benepisyo na nakuha niya sa pamilya ng Jiang. Lahat ng iyon. Hindi siya aalis. Katawa-tawa, sa puntong ito, sinasalungat mo pa rin siya. Alam mo ba iyon? Niloko niya tayong lahat. Plano ng dibidendo sa mga karapatan ng residente na aprubahan ng designer na si Shen Yichen, asawa, Jiang Yancheng, nakarehistro na. Mula simula hanggang wakas, palagi siyang tumutulong sa akin. Tumutulong din siya sa dalawang pamilya, Jiang at Shen, para mapanatili ang kanilang interes. Kung may pananagutan, dapat akong humawak ng buong pananagutan. Sinasabi mo pa rin na siya ang tama. Yancheng, huwag mong dahil sa akin. Nagkaroon kayo ng alitan ni Uncle. Mayroon din akong isang report dito. Pagkatapos ninyong basahin, magpasya na kayo. Ang ulat na ito ay para sa sanggunian lamang ng mga klinikal na doktor, mangyaring isaalang-alang ang mga detalye. Sa muling pagsusuri, dalhin ito. Nasa 9 na linggo na ng pagbubuntis. Kasulukuyang matatag ang kalagayan ng sanggol. Pero kailangan niyang magpahinga at mag-ingat. Ako ang nagmungkahi na pumasok siya bilang si Shen Ziyi sa bahay ng Jiang. Kung kailangan siyang paalisin, sasamahan ko siya at aalis kami ng sabay. Ay! Bilesen, umupo ka na. Huwag kang gagalaw, baka maapektuhan ang bata. Lola, sinungaling lang siya. Tumahimik ka. Buntis na. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga sa pamilya mo? Kakaalam ko lang din. Hindi mahalaga kung sino ka. Mula sa lola, noong ibinigay niya sa iyo ang Pulse Ares, tinanggap ka na bilang tao ng pamilyang Jiang. Lola, hindi tinatanggap ng pamilya Jiang ang mga taong nagkakalat ng chismis. Maaari ka nang umalis. Kung may kailangan ka sa hinaharap, huwag mag-atubiling sabihin kay Lola. Huwag kang magpakahiya. HMM. Ang mga kasinungalingan mo, maaari pa bang maging mas kahanga-hanga, basta't may silbi? Kung sakaling sa hinaharap, matuklasan nila na hindi ako talaga buntis, ano ang gagawin ko? Tungkol sa hinaharap, pag-usapan na lang natin sa ibang pagkakataon. Hindi pa ba tayo may oras? Kagabi nakita ko si Papa, parang galit na galit siya. At parang, hindi niya talaga tinanggap. Sa bahay na ito,
Kung tatanggapin ka lang ni Lola, ayos na yun. Paano kung magkakaroon ng katulad mo, na manugang? Anong nangyari? Nasa sala ang Ginoo at Ginang. Paano magiging lason ang salad na ito? Tatay, nag-aaksaya ka na ng oras. Paano kung magkakaroon ng katulad mo, ganitong manugang? Pinapainom ako ng juice, at pinapakain ng damo. Ikaw. Hindi ba't ikaw ang nagpasya na magpusta? Ako. Oh, narito na ang yelo para mag-check-in. Anak, halika rito. Tulungan mo ako, ang misis mo. Napakagaling. Hindi ko siya matalo. Tay, halika, uminom ng sabaw. Malapit nang lumamig ang sabaw. Sige, sige, sige. Bumalik ka. Jiang Yancheng. Bakit hindi pa umuwi ang ate ko? Kamakailan lang, nagtatrabaho siya sa mga dokumento. Hindi ako sang-ayon. May radiation ang kumpanya. Hindi ito maganda para sa mga bata. Huwag na sanang magtrabaho ang ate ko. Mag-resign ka na agad. May sarili siyang plano sa trabaho. Huwag kang mag-alala. Naka-prepare ka na ba ng folic acid para sa kanya? Yung calcium tablets. Mahilig mag-inom ng gatas ang ate ko. Pero huwag uminom bago matulog. Meron pang. Ayaw kumain ng cilantro ng ate ko. Hindi siya pwede. Nagsusuka siya kapag naamoy ito. Ilang panahon na kayong magkakilala. Alam mo na ang mga ito. Mga pangunahing bagay na ito. Hindi mo alam. Hinahanap mo ako. Ano ang gusto mo? Ikaw. Gusto kong magluto. Anong mga maliliit na hayop ang gusto mo? Pwede ang mga kuting o mga tuta. Musika at pelikula. Gusto mo ba? HMM. Ngayon, ano? Bakit ang dami mong tanong ngayon? Kahit sinong lalaki, mas nakakakilala sa'yo kaysa sa akin. May isang panayam sa ulat ng pananalapi. Maghanda ng maaga. Ito. Hindi ba dapat tanungin ito ni Assistant Lin? May kailangan siyang asikasuhin. Huwag kang magloko. Gusto mo lang sanang makilala ako ng mas mabuti. Nag-iisip ka ng sobra. Sige. Yung tungkol sa espesyal na panayam, bakit kailangan magtanong ng ganito karami? Para may paghahanda, naintindihan mo ba? Oo, oo. Uy, sinabi mo lang kanina na ikaw, gusto mo ako. Niyu. Pag-uwi ko, lulutuin ko na ito. HMM. Anong nangyari? Anong nangyari? Mula nang bumalik, ay palagi na akong nakaharap sa computer. Mas mahalaga ang computer kaysa sa akin. May mga tao na ganito, na pinabayaan ang sarili, at hindi masaya. Hindi ako masaya. Ang mga empleyado ko ay nagtatrabaho ng mabuti. Masaya ako dyan. Oh. Ayos lang iyon. May mga trabaho pa akong hindi natatapos. Kailangan kong mag-overtime. Walang pinapayagang umalis. Hindi pa natin naipaliwanag ang mga bagay sa araw. Ngayon, kailangan nating mag-spend ng quality time magkasama. Huwag mag-usap tungkol sa trabaho. Huwag mag-reply sa work messages. Huwag magtingin sa cellphone. Hindi patas. Kung kailangang magbayad, sabay na magbayad.
Kung gusto mong maibalik ang cellphone mo, maglalaro tayo. Tapatang pagsusulit, sagot na makakapagpasaya sa kanya, bago makuha ang cellphone. Sino ang natatakot? Sige na. Bakit siya ang pinili mong si Duan Feng? Bulag ako sa katotohanan. Umiiyak ka pa para sa kanya. Hindi ako umiiyak. Nagre-release lang ako ng toxins. Sige, ako na. Talaga bang wala kang naging boyfriend o girlfriend? Baka naman, mayroon kang isang hindi malilimutang ex, na mahirap kalimutan, di ba? Anong itsura niya? Anong klase? Matangkad o maikli, mataba o payat? Sino siya? Maganda ang ugali niya. Maganda ang itsura niya. Pagdating niya, parang isang liwanag sa buhay ko. Ang ganda-ganda niya. Ito. Ito ba ay hindi ang aking payong? Paano ito napunta sa iyo? Talagang wala akong naging relasyon. Dahil palagi akong naghihintay sa iyo. Senior, uminom ka ng tubig. Salamat. Kapatid, kailan ka magsasagawa ng basketball game sa paaralan namin? Kung gusto mo akong makita, pumunta ka. Pupunta ako sa inyo. Pwede rin sa library ng paaralan ninyo. Sa ibang araw, dadalhin kita sa paligid ng paaralan namin. Kaya't ganun mo na lang iniwan. Hindi ako sumuko. Pumunta ako, maraming beses sa paaralan nyo. Sabi nila, naglisan na ang buong pamilya mo. Noong panahong iyon, malubha ang sakit ng nanay ko. Kailangan talagang ilipat, ibang ospital ang nag-alaga. Nang muli kitang makita, nasa lobby ng hotel na. Nakatayo ka sa reception. Nakatayo si Duan Feng sa tabi mo. HMM. Ako, siya ang hindi nag-alaga sa iyo. Inalis na ni Ginoong Jiang ang lahat ng mga kondisyon ng paglabag ayon sa iyong hinihiling. Inalis na niya ang lahat ng mga kondisyon ng paglabag na nakasaad, kahit na hindi makumpleto ni Ginang Song ang kasunduan. Makakakuha pa rin siya ng buong bayad dahil mahirap nang makahanap ng Ginang Song. Bakit hindi gumamit ng kontrata para atali siya sa akin? Hindi ko naman balak na atali ang sinuman. Nais ko lang na tunay siyang umibig sa akin. Jiang Yancheng, ikaw ay may masamang balak. Matagal nang pinaplano. Sa tingin ko ay pagtityaga ito. Hindi na sayang. Pero may isang bagay. Hindi kita matutulungan. Anong bagay? Yung pagbubuntis mong peke, pag tumagal. Siguradong matutuklasan din. Hindi mo ba sinabi? May paraan ka ba? Oo, may paraan. Pero kailangan natin itong pag-usapan, di ba?
Kailangan mong pirmahan ang dokumentong ito. Ano to? Isang bagong proyekto. Ultrasonic na paalala, 3 dagdagan o bawasan 1 linggo. Hindi pantay ang proporsyon ng puso at dibdib. Susunod. Kailangan mong magsikap. Sa hinaharap, lahat ng bagay, susundin ko ang iyong mga desisyon. HMM. Kaya ikaw na ang bahala sa lahat ng gawaing bahay. Sige. Dagdagan pa natin ang isang bagay. Ikaw ang driver. Magmaneho at sunduin mo ako. Sige. Gayahin mo ako. Kailangan pa ng isa pang bagay. Kumanta ka para makatulog ako. Okay. Gusto kong kumain ng maasim ngayon. Punta na. Ay. Sandali lang. Kailangan muna ng gantimpala. Kaya buntis ka na. Si Niyu ba? Ay, si Niyu. Huwag mong palayain.